Alright guys, ito na yung penultimate episode natin ng RRM. Okay, for the mid-February the time frame. Ito guys, we want to talk about opposition and opposition leadership, right? And inevitably we have to talk about Risa, and also to a certain degree, I want to also get your take as including ikaw, Ronald, no, on opposition leadership in other countries, since na-confirm na natin ngayon na si Alexei Navalny ay wala na, 'di ba? At siya yung isa sa mga icons of opposition leadership. I mean, grabe yung mga hinaharap nila sa Russia, pero palaban pa rin sila. So, let's talk about palaban and leadership and all. But before that, gusto ko balikan yung isang mini issue na hindi natin na-discuss masyado sa previous episode, because it was really about Lenny, the previous episode. But speaking of former President Digong, he still has some sort of a chance to run for national office, right, in 2025, meaning Senate, and the potential of him becoming Senate President. Is that something, Ronald, that you find realistic, or what? How do you see that aspect, that prospect, sorry? Well, kumpara doon sa slate, possible slate sa midterm, itong parating na midterm, syempre ay hands down ay isa sa top 3 or top 4 si Digong, no? Dahil ito namang mga tatakbo hindi naman ganun ka-overwhelming yung kanilang popularity. Although marami sa kanila sigurado nang mananalo. Halimbawa, you have 7 re-electionists. At least 5 of that ay very strong or halos sigurado mananalo. You have 8 former senators na babalik, no? At least 5 diyan ay mananalo rin, no? Tapos meron kang Erwin Tulfo na laging nagtatap ng list, no? So hindi pa diyan kasama si Digong. So practically ang pinagtatalunan na lang one slot no? Baka yung number 12, number 11. So ganyan ka-tight yung labanan ngayon. Hindi pa kasama si Digong diyan, no? Ngayon, kung kung sakaling darating yung ICC, no, before the midterms, then baka mabawasan ka ng excuse, 1 or 2, no? Baka mabawasan ka, no, ng 1 or 2 dan sa mga kandidato, no? At least 1, no? Yan, kung halimbawa darating yung ICC, yung pagtakbo ni Digong ay wala na sa lamesa. Tanggal na yan. So, medyo baka may dalawang posisyon na mabubuksan for the Senate. May Dahil contingency factor. yung 10 halos sigurado na yan. Ibang usapin pa kung sino yung mga tatakbo sa incumbent or sa administration. Dahil kung nasa slate ka ng administration, dagdag na 15-20% yan sa kwan mo, sa survey mo, no? Dagdag yan. Kaya merong mas may value added kung tatakbo ka sa administrasyon, no? So, yan yung tingin ko magiging lay of the land. Masyado masikip, no? Pero kung aabot si Digong diyan sa midterms, lalong sisikip, no? Lalong sisikip. Ngayon, kung i-implement yung ICC before the midterms, baka lumuwag ng konti. Baka lumuwag ng konti, no? Pero Lumuwag na konti, pero ang gulo nun siguro ay magkakaroon ng, I mean, yes. yeah, Pero totally maging iba yung usapan, di ba? yes, pero yung gulo na yon, ang pwedeng mag-benefit nun si Sara kung hindi siya kukunin. Paano sinasabi kasi ni Las Cañas, kasama siya, no? Kasama siya. No? So kung hindi kukunin si Sara, pwedeng yung political cost nung pagkuha kay Digong or Bato sa ICC, pwedeng siya yung mag-rip Pwedeng siya yung mag-harness noon. Hindi naman siya kandidato sa midterm No? So yung sinasabi mong gulo, hindi necessarily magbe-benefit yung mga kandidato sa midterm. Dahil ang beneficiary niyan is potentially si Sara, no? At hindi siya kandidato diyan, no? So medyo luluwag kung sakaling ma-implement 'yan. May indeterminacy, if I can use that term, on that issue, no? May contingency na kaya medyo alanganin siya. Ikaw, Mark, how do you read this from the vloggers and statements? I mean, whether it's Buljak, whether it's Banat, yung mga kaibigan mo dyan, di ba? Is there an indication that they're preparing for a Digong run in 2025? Aside from all of the secession, whatever, all the threats, do you see that as a prospect? I heard Polong might run for Senate. Or maybe Bastel, who knows, di ba? But Digong himself would be different kasi ex-presidential. So kung nasa Senado siya, automatically may differential na yan di ba? Dynamics na dyan It will be different from a son or someone else winning. Actually
sa mga DDS na ano, parang parang ano na nila eh, parang alam na nila automatic na sa kanila na if mag-decide si Digong na tumakbo, alam nilang mananalo na eh. Pero they are preparing kung sakaling si Pulong or kung si Baste. After magsalita ni Baste noon sa Davao, yung he asked BBM to resign. Biglang ano siya eh, biglang oo eh. Na-push siya limelight eh na pwedeng senatoriable to kasi he doesn't have the same baggage as Pulong. Tapos yung mannerisms ni Digong, meron siya. May kumbaga dagdag pa na yung sa looks niya, so may plus points pa yon. So And mayor siya ng basta Davao. I mean, mayor siya ng isang malaking syudad, third largest city yeah, in the same country. footsteps nung kanyang tatay. Kung merong pinakamalapit kay Digong, si Bastion eh, kahit sa pagsasalita eh, talagang magkaboses sila eh. So yun yung isang ano. Pero I can only imagine kung sakaling kasi sa totoo lang kay Sir Ronald ko nang narinig naman yung away-away na dati hindi ako naniniwala eh na talagang tutuluyan tong mga Duterte eh. Kay Sir Ronald ko nang narinig, totoo nga. So naniniwala na ako ngayon na baka posible talagang maaresto before midterms. Terms. Pero can you imagine if maaresto before kung gaano kagalit yung magiging senatorial lineup na yun ni Digong, kung how they will, 'di ba? How they will talagang they'll be out for blood. Can you Mag-EDSA na imagine sila, mag-EDSA na sila. oo, yung 'di ba, yung kung gaano sila naging ka-aggressive sa pagbanat, kung gaano ka, 'di ba? Kung how they kumbaga magkaiba yung tone kung kunyari walang ICC, tumakbo lang si Digong, mananalo siya, tapos magugulo sila sa Senate. Normal lang eh, 'di ba? Minsan meron siyang sasabihin tapos magba-backtrack. Normal lang, pero imagine if dinampot talaga sila, tapos they would have to field a midterm senatorial slate. Lahat 'yon mga PI, bakit nyo inaresto si ano, ganun. Lahat sila ganun Ibang ng PI ang mangyayari dyan. Oh. iba. So, talagang parang maging revolusyon ng mangyayari na running for elections, and they'll be out for blood. They'll be out for revenge. 'Di ba? Kumaga ano na eh, like you said, parang ano na to, kumaga go for ano na to. 'Di Go for ba? broke. Risk it all na. Yeah, go for broke. Hindi, kaya nga, Ronald, my sense there is that it could work both ways. Eh. It could be also a very powerful rallying cry. I mean, okay, yeah, I know what you're saying na naging ewan lang yung kanyang secession, drama. I know, but ibang usapan if they see an old man, right? Vulnerable, former president, being dragged into alam mo, lalo na sa ating Pilipinas, how emotional people can get. Si Enrile nga, naawang tao sa kanya kaagad, di ba, nung nag-wheelchair siya and all. So, I'm just saying, it will be totally a new ball game. I think Could no one go can really predict what exactly is gonna could happen. go either way eh dahil Oh, either way, if pinag-usapan exactly. nga natin kanina, tumataas yung support and recognition for ICC. Yung survey na yan, malinaw sa mga sinurvey na huhulihin si Digong. Kaya hindi automatic na magshi-shift yung botante papunta ron sa slate ni Digong. Ikalawa, yung slate ni Digong, mga pragmatic din yan eh. Halimbawa, si Francis Tolentino, tumidistansya na sa PDP laban eh. Dahil alam niya mahalaga ang incumbent in the midterm. No? Yan ang may hawak ng COMELEC, yan ang may hawak ng police at military, yan ang may hawak ng mga local officials, no, etc. etc. So, merong mga galing sa PDP na nakikita ko nagsisimula ng lumaro. Ikalawa, si Aimee. No? Gusto ni Aimee, tumaas siya eh. Kaya nga, pumosisyon na siya against secession. Pumosisyon siya against resignation ng kanyang kapatid. Pumosisyon siya against dun sa mga threat sa kanyang kapatid. So, medyo magkukanyan. Hindi yan automatically natatakbo sa Duterte slate si Aimee. Dahil gusto rin niyang mataas yung kanyang slate dahil may ambition siya sa 2028. No? So, lalalo rin yan. Yung dalawang Cayetano, pragmatic din yung dalawa na yan. No? Hindi To sila... put it mildly, put it mildly, they're Will pragmatic. they go down with a boat? I doubt it, no? So lalaro yan, no? So ang magiging solid diyan ay si Bato at saka si Bongo. Pero Kasi apektado rin sila, same boat. pero delikado sila, no? So it can go both ways. Eh. Dahil nga sabi ko nga kanina, medyo tumataas yung survey na pro ICC.
No? Ibig sabihin, malinaw sa survey na yan, si Digong ang hulihin ng ICC. Kaya kahit hulihin siya, hindi automatic na yun ay value added sa kanyang slate. Hindi automatic. No? Ikalawa ay napaka-powerful na incumbent eh. No? Ang nakita ko lang na hindi powerful na incumbent si Arroyo. No? Si Arroyo nung election sa midterms no kanyang Because of special circumstances, the Hello Garci, the Edsado. Yes, yes. Tsaka talagang unpopular siya eh. Pero si BBM, hindi pa naman dramatically gumuguho yung popularity. Mataas pa rin siya eh. Nasa 70 plus pa rin siya eh. Diba? So, tapos hawak mo pa yung poder. Hawak mo yung resources. Hawak mo yung police at saka military na mahalaga sa Mindanao. Yung mga tatakbo sa mga conflict areas, sa mga flashpoints, mahalaga yung police at military. Pwedeng i-deny yung boto ng kalaban mo. No? Nangyayari yan eh. Kaya maraming plus factor sa incumbent. No? Kaya yun yung mga tingin ko mga variables na magpe-play out dito sa midterm. No? Pero ayan, sabi mo nga, it will be disruptive. It's a good point. Yeah, I see a third way again. Knowing BBM is a sequence na yan. So you can imagine ICC issuing warrants of arrest. But BBM is still not gonna implement it. Tignan niya anong maging effect ito sa public opinion. Anong maging effect ito sa international community. Di ba, Ronald? Pasa ko, ganun ang gagawin ni BBM eh. The warrant of arrest will come in, pero he'll not implement it right away. Titignan niya muna ano yung lay of the land. And then, depending on that, either kung yung public opinion ay katulad nitong mga ICC survey, then he will go for it. Yeah. No? And pwede mo rin imasahe yung public opinion, right? I mean, you can bring out all sorts of different, like for instance, you can imagine yung mga biktima ng EJK, yung mga bata, biglang andun sila sa TV, biglang andun sila sa tabi ni Presidente. You get what I'm saying, right? Pwede mo pa rin ano yun eh. You can conscientize people more aggressively. Diba? And you have all the resources and the machinery to do it. And the opposition will also support you and the media also will support you in a sense because lahat sila galit dun sa EJK at saka yung mga kababalakan na nangyari in the past. Kaya ang basa ko, the warrant of arrest will come but not necessarily implemented right away. Titignan pa nila paano ito ma-absorb ng system. So, kasi kung i-arrest na nila kaagad before midterms, maging ibang drama na yan, di ba? Hell will break loose. Tama si Mark, I agree with that. But, pero pag hindi nila in-arrest yan, pwede mo i-dribble yan. Pero kung hindi nila in-implement yan before the midterms, magbabago na yung complexion ng political landscape after the midterm. No? I understand your argument. Arestuhin mo, elected senator na yung aarestuhin mo. Oo. Iba na yun. Sabagay, si Bato rin. It has its own risk. Kaya nga, at some point, dapat maging decisive na si BBM, di ba? He has to, press into the pedal, di ba? Now, obviously, I know the other argument of Ronald would be 2025, dapat ayusin mo ni BBM yan. Otherwise, things will turn against him. But we all know that the surveys are suggesting now that actually Tulfo is now the leading candidate for 2028. In a way, pag timing lang si Tulfo, di ba, hindi siya magdamay dito sa debates. Time is on his side too, right? Not necessarily on Sara's side only. Right, Ronald? Yes. Kaya, pero, frontliner pa rin yung dalawa eh. Sara at saka si medyo dikit pa rin silang dalawa. At walang malinaw na kandidato si BBM. Yung kanyang pinsan, malayo. So, kaya sinasabi ko, magbabago yung landscape. No? Kapatid niya, hindi pwede at hindi ganun kadali na sabihin na, si Tulfo yung kandidato namin. Paano? Maghahabol pa rin yung pinsan na siya yung kandidato. Diba? Kaya sinasabi ko, magbabago yung landscape after the midterms. No? Kung mag-survive yung mga Duterte, kung maging senador si Bato at saka si Digong, medyo delikado yung Marcos project, no? Medyo delikado sila. Medyo may alanganin pa rin nangyari. Kaya yung ilan makalusot pa si Kuya Will. O di ba paano kung si Kuya Will manalo? Makalusot, di may isa pang senador ang mga Duterte. Nako, si Kuya Willie yan, bigyan ng jacket yan. Delikado sila. Gas station. Delikado sila. Dahil yung mga loyalties ng mga local officials, mga congressmen, magsisimula na rin magbago yan. Kaya alanganin talaga yan. Okay, actually, iwalay na lang natin yung kay Risa. I think we need to have a special episode for that. Pasensya ko, napahaba ito ng konti. Pero I think it's very important we have the special episode because we need to talk about Risa also. Because hindi lang si Tulfo, Sara are considered as potential contenders for 2028.